kagabi po, pag galing ko sa office, dumiretso ako dito sa church and pinag-pray ko na walang tao sana para makapag-pray. Para, ayun nga din. Kasi, iba yung parang pagod sa labas. Iba yung init ngayon. Kumbaga, hindi siya biro. And kailangan siyang ipag-pray din. And dahil nga yung work ko nga din ay laging nasa labas, hindi siya madali. Sobrang init, nakakapagod. And minsan, alam mo yun, kaya kagabi umakit ako sa hagdan, hirap na hirap ako parang 40 years old na or what na. Sobrang nga din. Pero salamat sa Panginoon kasi nga, whenever we pray, nagkakaroon po tayo ng kalakasan sa Panginoon. Habang nagbabasa tayo ng salita ng Diyos or umaawit tayo, di ba? Binibigyan tayo ng Diyos ng strength na nagmumula nga sa Kanya din. At alam niyo po ba sa mundo nga din daw, marami na ngayon ang mga nag-a-arise na mga influencer, di ba? Kung nanonood kayo, di ba? May mga napanood ako sa Facebook na nagtapos ng 4 years, engineering, architect, pero yung naging profession po nila, di ba? Sana ganun din yung energy ko katulad kay Isaiah nga, di ba? Maraming mga nag-a-arise ngayon, di ba, na graduate sila ng architecture, engineer sila, pero nag-end up sila into vlogger. Parang naging ganun sabi nila, mas malaki kasi kita ng influencer kaysa sa profession na meron ako ngayon. Di ba, graduate sila ng ganito, board passer pa sila, pero mas pinili nila yung ganong setup kasi nga, mas malaki daw yung kita ngayon. At di ba, kahit nung hindi pa tayo Christian, marami tayong mga influencer na naririnig, di ba? Kunwari sa mga music, di ba, pag gantong genre yung tugtog, di ba, talagang napapasabay ka talaga. Kasi, hilig mo yun, kumbaga may impluwensya sa'yo yung music na yun, di ba? Kahit sa fashion, di ba? Kumari, mga damit na yun, di ba? At hindi ka naman ganun nagdadamit kasi titingnan mo, parang bagay sa akin yung pananamit na yan Mapadamit nga rin akong ganyan. Ibig sabihin, yung tao na tinitingnan mo lagi, nagkakaroon din yun ng impluwensya sa'yo, di ba? Mostly sa church, di ba? Kunwari, kung ikaw ay leader, di ba? Tinitingnan ka ngayon ng mga ka-light groups mo. At ibig sabihin, kung ano yung ginagawa mo, yun din yung gagawin din nila, di ba? Kaya di ba sa Bible, yung mga pinag-pray natin, di ba, naging maayos sila, di ba? Yung mga successor, kunwari sila Joshua, successor ni Moses, di ba? Nagiging maayos din yung mga ginagawa nilang paglilingkod nga din. Kaya di ba sa atin po, mahalagat maintindihan natin as a Christian po, di ba, na tayo rin ay influencer. Di ba? Naniniwala ba kayo doon na tayo ay mga influencer din as a Christian? Ay, hindi po kuya kasi wala naman ako YouTube channel. Paano ako naging influencer? Hindi, di ba? Di ba pag pumunta kayo sa campus, di ba? Influencer yun. Bakit? Ini-influence nyo yung salita ng Diyos doon sa mga batang o sa mga nakikinig, sa mga classmate nyo, di ba? Ano pinaparating nyo doon? Makilala kayo? Hindi. Makilala nila yung salita ng Diyos. Makilala nila sino? Si Jesus. Yung ini-influence mo sa kanila. At kung ano yung sinasabi ng Bible na lifestyle, yun din yung ini-influence mo sa kanila nga din. Kaya naman po this night, ang pag-aaralan po natin is about requirements of a godly influence. Alam mo ba, big sabihin, kung may godly influence, may bad influence. Tama, di ba? Di ba? Kuya, yung katabi ko, minsan yan eh. Alam niya na yung point ko, di ba? Di ba, minsan ang sakit man pakinggan, pero ikaw, bad influence ka talaga. Di ba? May mga classmate tayo mga ganun, di ba? Ako dati, aminado ako doon, na-influensyan ako ng maling barkada. Nalong ako sa mga iba't ibang ganto, sa mga ganyan, at so ano pa man, na-influensyan ako ng mga bagay na yan. Pero praise God, at salamat sa Panginoon po, di ba? Nung tinawag tayo ng Panginoong Diyos, si Lord mismo ay nag-influence sa'yo na gawin din yung bagay na maka-Diyos. At alam niyo po ba, sa Christian, meron din tayong requirements. Si Lord. Paano ba magkaroon tayo? Ano bang example? Bakit kailangan natin magkaroon ng godly na influence? Kunwari sa school, godly influence ka ba? Sa work mo, nung mayroon kayo, godly influence ka ba? Di ba? Ang makikita natin, tandaan po natin, na yung mga tumitingin po sa mga buhay natin, minsan hindi sila nagbabasa ng salita ng Diyos. Ikaw ang binabasa nila. Kaya ano man yung ina-influensya mo sa kanila, yun din yung pagbabasihan nila ng mga buhay po natin. Kaya pag lumabas tayo sa church, ano yung pinapakita po natin? Yung ikaw o si Lord? Ganun lang yun, naglalaban lang yun. Ikaw o si Lord. At ang pinaka-favorito kong character sa Bible, bukod kay David, is si Daniel. Pag binasa niyo yung Book of Daniel po, di ba, makikita niyo doon na si Daniel talagang nag-stand siya sa kung anong meron siya, firm siya sa salita ng Diyos. At makikita niyo po doon na kahit banggain niya mismo yung hari, wala siyang pakialam. Kasi bakit? Alam niya kung sino yung totoong hari. Alam niya kung ano yung sinasabi nung salita ng Diyos. Diba, pag binasa niyo yung Book of Daniel, meron natin chapter 12 yon kung hindi ako nagkakamali. Pag binabasa niyo yung Book of Daniel po, di ba, ilang beses niyang sinuway yung utos ng hari.
Pero natapos ba ang lahat ng doon? Hindi. Kahit sinuway niya yung hari that time, dahil alam niyang mali yun, alam niya yung stand niya, alam niya kung sino siya in Christ, di ba? Nag-glorify pa rin ang Panginoong Diyos. At marami po sa atin po, di ba? Dapat maging ganun din po tayo. Saan man po tayo nilagay ng Panginoong Diyos. Okay, may meeting tayo this Sunday. Ay sige po, go po kami dyan. Diba? Normal natin narinig yun eh. Alam niyo pag nasa office kayo or kung nagkatrabaho man kayo o nag-aaral man, di ba? Lagi nilang common na inaano sa mga Christian, ang KJ mo naman. Lagi nilang inaano. Sa akin sa mga kaibigan ko sa mga kilala ko sa office po, di ba? Lagi nila ako niyayaya pag ganon. Kunyari, Wednesday, Sunday. Tapos lagi ko nilang sinasabi, hindi ako pwede niyan. Ang lagi nilang response sa akin, ano po? Ang KJ mo naman. Pero alam ko, di ba, na hindi rin ako magiging masaya sa bagay na yon. Di ba, kunwari kayo, may mga inaalok sa inyo, mga kaibigan niyo po, di ba? Nag-respond ba kayo in a godly way? At si Daniel, ilang beses siyang naging ganon. At hindi lang yun basta, kumbaga pagsuway lang sa hari na yun. Kapalit niya mismo doon yung buhay niya mismo. Pero sa kabila ng lahat ng yun po, di ba? Makikita pa rin natin doon kung paano pinromote si Daniel, paano pa rin siya inayos yung personal niyang buhay, paano niya glorify ang Panginoon Diyos. And babasahin natin yung verse sa Daniel chapter 1, verse 1 to 9. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim sa Juda, sinalakay ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at ng kanyang mga kawal ang Jerusalem. Binihag niya si Haring Jehoiakim ayon sa kalooban ng Panginoon. Kinuha niya ang ilang mga kagamitan sa templo ng Diyos at dinala sa Babylonia. Inilagay niya ang mga ito sa taguan ng kayamanan doon sa templo ng kanyang Diyos. And verse 3, nagutos si Haring Nebuchadnezzar kay Aspenas na pinuno ng mga tauhan niya na pumili sa mga bihag ng Israelita ng ilang kabataang mula sa angkan ng mga hari at angkan ng mga mararangal na pamilya. So makikita nyo dito yung pagpili, hindi pagpili ng king doon sa mga magiging wise na counselor niya nga din, ay hindi din basta-basta. Tuloy tayo sa verse 4, kinakailangan ng mga ito ay gwapo, malusog, matalino, mabilis kumilos at madaling turuan para maging karapat-dapat maglingkod sa hari. Inutusan din niya si Aspenas na turuan sila ng wika at mga panitikan ng taga-Babylonia. Sa verse 5, iniutos din ng hari na mula sa kanyang sariling pagkain at inumin ang ibibigay sa kanila araw-araw. At pagkatapos ng 3 taong pagsasanay, maglilingkod na sila sa kanya. Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah, na pawang mula sa lahi ni Juda. And sa verse 7, pinalitan ni Aspenas ang kanilang mga pangalan. Si Daniel ay pinangalan ng Belteshazzar, si Hananiah ay si Shadrach, si Mishael ay si Meshach, at si Azariah ay si Abednego. Sa verse 8, pero, pag-usan niyo po itong verse 8 na ito sinasabi dito, pero ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Kaya nakiusap siya kay Aspenas na huwag siyang bigyan ng pagkain at inuming iyon. Sa chapter 9, niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan ni Aspenas. Pag nandun po kayo sa senaryo ng lugar na yan, kung nandun kayo sa time ng Babylonian Empire, kunwari kung wala kayong pagkakilala sa Panginoon, pag isipin nyo, kung sa turn ng mundo, ang swerte ko naman, pinili ako ng hari. Kasi bakit? Ang daming tao doon. Ang daming mga nasakop na mga tao doon. Pero itong mga taong to, sila yung pinili na maglingkod sa hari na yon. Mag-aalagaan sila doon, tutulungan sila, pag-aaralin sila under ni Aspenas, lahat ng mga dapat nilang matutunan sa lugar na yon, ituturo sa kanila. Pero si Daniel, dahil nga alam niya yung salita ng Diyos, ano sinabi niya po dyan, no? And so, hindi ako kakain yan, pwede po bang iba na lang. Kung isipin niyong mabuti, insulto yun sa hari. Diba? Lagi niyong isipin ng time na yan, ano man yung utos ng hari, kailangan masunod yon. Pero si Daniel, grabe si Daniel, binangga agad yung hari. Bakit? Alam niya kasi yung sa Leviticus, sinasabi doon yung mga unclean foods and mga clean foods. Alam niya kung ano yung mga marunumi. Kasi bakit po? Yung mga pagkain ng mga Babylonians po, di ba? Ino-offer yon sa mga Diyos-Diyosan. Bago nila kainin yon, i-offer nila yon, magdadasal sila doon, at kakainin nila yon. Pero alam ni Daniel na mali yon, na lahat ng mga pagkain inalay sa mga Diyos-Diyosan po, di ba? Ay marumi yon. At nagiging nakakapagparumi yon sa mga buhay natin. And tuloy po tayo dyan. Sumunod po na verse. Sabi dyan, influence is about privilege and responsibility. Being a Christian, may responsibility tayo. And privilege po natin yun. Bakit privilege siya?
Kasi saan ka man nilagay ng Diyos, pribilehiyo mo yon na may pangaral yung salita ng Diyos dun sa lugar na yon. Privilege yun. Kumbaga bakit po? Maraming mga tao, hindi nila alam yung Word of God. Pero isang pribilehiyo po, di ba sa atin, binigyan tayo ng kaligtasan ng Panginoong Diyos. Inilagay ka mismo dun sa lugar na yan para ipangaral yung salita ng Diyos. Kaya di ba si Daniel from Jerusalem, kinaptive sila ng mga Babylons. Nung nandun na sila sa Babylons, privilege yun para kay Daniel. Bakit? Ungodly yung mga tao nandun. Sila Meshach, Abednego, sila Shadrach lang yung mga Christian doon. Pero si Daniel, hindi siya nagpatinag. Hindi siya kawalang kibulang sa lahat ng yon. Inisip niya na privilege yung lugar na yon na masyaran. Ma-witness nila na makakilala sila sa totoong Diyos. Kaya dito pa lang, sa verse 9 pa lang po, di ba, pinaparating na agad ni Daniel na mali yan. Ito ang paniniwala ko. Kasi ba inisip niyo mabuti na yung culture doon, iba talaga. Isipin niyo mabuti, nandito ka ngayon sa Philippines, na Christian, o maraming Christian. Tapos pupunta ka ng Afghanistan. Pupunta ka ng North Korea. Kaya mo kaya ipangaral yung salita ng Diyos? Ganon yung sitwasyon ni Daniel that time. Kasi bakit? Yung lugar na napuntahan niya, ungodly yun. Ang dami mga Diyos-Diyosan doon. At pwedeng mamatay si Daniel that time. Pero di ba, yung paniniwala ni Daniel doon sa salita ng Diyos, na hindi, pribilehiyo to para sa akin, na itong mga tao na to ay makakilala sa totoong Diyos. Na yung mga Diyos-Diyosan nila, mawala lahat ng yon. Okay, sabi responsibilidad din po natin yon, na yung pagiging impluensya po natin. Bakit po responsibility din po natin? Kunwari, nasa school ka, Christian ka, mananatiling tahimik ka lang ba doon? Kunwari, nasa office ka, Christian ka, mananatiling tahimik ka lang ba sa lugar na yon? Hayaan mo lang ba na ma-impluensyahan ka ng lugar na yon? O ikaw mismo mag-influence sa kanila? Di ba? Maraming mga nag-a-arise na mga tao na ngayon ng mga influencer. Di ba? Marami silang mga binabago ang buhay dahil lang sa mga simpleng panonood sa kanilang mga buhay din. Pero paano naman yung mga Kristiyano? Na tayo dapat yung mag-impluensya sa labas at hindi tayo ma-impluensyahan nila. Di ba? Mananatili lang ba tayo sa lugar na tahimik lang? Ay, hindi ako pwede dyan. Christian ka, hindi ako pwede dyan. Di ba? Mananatiling ba tayong tahimik dun sa bagay na yon? Kaya di ba sa atin po, as a Christian, is a privilege po natin, responsibility po natin na magkaroon tayo ng influence po sa mga nakakausap po natin. Dapat proud po tayo. Di ba? Kasi bakit? Sila nga proud, silang magkasala eh. Ikaw nga, di ka ba magiging proud? Sila nga, kung bulgaran silang gumawa ng mga mali. Pero ikaw ba, hindi ka ba proud na ginagawa mo yung para sa Diyos? Hindi naman. Alam mo ba, dati akong ganito, dati akong ganyan. Doon na sila maniniwala. Ngayon, habang nakilala nila ang Panginoong Diyos, mag-grow din sila sa kanilang mga knowledge. Ganito pala si Lord. Provider pala siya. Healer pala si Lord. Akala ko kasi pupunta lang ako kay Mang ganto, kay Mang ganyan. Siya lang yung magpapagaling sa akin, kundi hindi pala. Sabi yan, hindi lang basta natapos sa growing the knowledge and walk in righteousness. Pag nakikita nila yung buhay mo na sumusunod ka sa Panginoon, susunod din sila sa Panginoon. Bakit po? Gusto ko rin yung maging ganyan. Magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya diba sa atin, mag-i-start po lahat sa atin eh. Diba? Gusto nyo dumami mga ka-light group po natin, mag-i-start mismo sa atin. Kung gusto nyo pong panalunan yung mga family po natin, mag-i-start din po sa atin. And sa mga pag-i-pray din po natin personally. And serve and follow Christ, support His work, and spread the message of His salvation. Paano kaya yung mga apostol kung magaling lang sila mangaral, pero hindi makita sa mga buhay nila? May naligtas kaya that time? Paano kaya kung si Peter nag-share sa mga 10,000, 5,000, tapos wala namang nakitang pagbabago sa buhay niya? May maliligtas kaya that time? Paano kaya kung si Apostle Paul that time, na isang napakagaling sa pag-share ng gospel, pero nung pumunta siya sa Asia, ganun pa rin yung buhay niya. Religious terrorist pa rin. Marami kayang naligtas. Di ba? Hindi po. Makikita niyo po doon, ano man ang pinapangaral po natin, i-pray po natin sa Panginoon na maisabuhay po natin. Kasi maraming tumitingin sa buhay natin. Diba? Hindi ka man madalas pinapansin ng tao na to, pero minsan tinitingnan niya yung pamumuhay po natin. Kaya diba, bakit kaya hindi sumasama yung kaibigan ko? Baka hindi pa nakikita talagang buhay natin. Baka ganun ka pa din. Baka ganun pa rin po tayo sa mga ginagawa po natin. Kaya malagat maintindihan po natin, yung pagiging Christian, privilege siya, and responsibility rin po natin. Makilala yung mga kapatid natin sa Panginoon, mga ka-office mate natin, at iba't pa nating mga katrabaho din. Okay, sumunod po. Sabi yan, Daniel's life demonstrates
what's required to be a godly influence on those around us. So, ikot lang po yung mensahe po natin sa gabing ito sa buhay po ni Daniel. And meron po akong 7 na nilagay po dyan. And requirements po na to have a godly influence sa mga kapatid po natin o sa ano pa man. And number 1, may strong conviction about God's Word. Sa Daniel chapter 1 verse 8, but Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's choice food or with the wine which he drank. Diba? Ang una po, diba? Strong conviction about God's Word. Lagi niyo pong isipin, pag hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, walang conviction. Si Daniel po, diba? Aral siya sa scripture. Kaya naman, diba, alam na alam niya. And then, syempre, Hudyo siya that time, diba? Ito si Daniel, hindi lang to basta-basta eh. Si Daniel galing siya sa mayamang pamilya. Noble. Diba? Hindi lang siya basta ordinaryong nilalang lang. Si Daniel po ay mayaman din. Na kung ano man po, di ba? Pero makikita niyo po, di ba, si Daniel, meron siyang strong conviction about God's Word. Sa school po natin, paano niyo malalaman kung meron tayong strong conviction po, di ba, about sa God's Word? Kung ano may sinasabi sa'yo na against sa salita ng Diyos, kailangan i-deny po natin. Kung itong bagay na to pinapagawa sa akin na is against sa Panginoong Diyos, i-deny po natin. Kunwari, iti-testimony ko lang din sa office namin, oy, ano tayo, ang term pa nga nila, may dinner, tayo ng Sunday. Pwede, sama ka naman. Ginagamit pa yung dinner meeting daw. Tapos, Sunday daw. Sabi ko, pasensya na po. May commitment kasi talaga ako ng araw na yan. So, lagi yun. Consistent sila. Hanggang sa maitan pa nila ako. Pero, alam na alam ko po, di ba, ang sinasabi ng salita ng Diyos, honor the Sabbath day to keep it holy. Yun ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Paano kaya kung wala tayong alam sa Bible po, di ba? Madali tayong masabihan. Madali tayong ma-impluwensya nila po, di ba? Kaya naman po, di ba, si Daniel, alam na alam niya po yung salita ng Diyos eh. Meron siyang conviction na alam kong against sa Panginoon to. Alam ko yung mga pagkain nila, marurumi yan. At magkakaroon niya ng karumihan sa pamumuhay ko. Alam kong sa pamagitan nito, pag ginawa ko to, sinusuway ko ang Panginoong Diyos. Kaya di ba sa atin po, malaga't maintindihan po natin, sa lahat ng ginagawa natin, nag-glorify ba ang Panginoong Diyos? Kasi kung hindi po yan nag-ibigay ng kaluguran sa harap ng Panginoong Diyos, mahirap po yan. Kaya minsan dumarating tayo sa kapaguran, burnout, o ano pa man sa mga ginagawa po natin. Kasi baka yung ginagawa po natin ay against na sa Panginoong Diyos. Kaya di ba kung saan ko man nilagay ng Panginoong Diyos, manatili po sa atin yun. Magkaroon tayo ng strong conviction. Sabi sa Exodus 34 verse 15, his strong conviction came from the scriptures. The Lord had commanded the Israelites not to eat or drink anything sacrificed to idols. Alam na alam ni Daniel na Exodus pa lang, dyan nagagalit ang Panginoong Diyos. Diyos-Diyosan, mga pagkain na in-offer sa mga Diyos-Diyosan po, di ba? At yun ang mga ginagawa ng mga Babylonians that time. Hindi mo alam kung ilan Diyos meron doon. Kaya naman ba si Daniel, alam na niya na nagbabinata. Agabi pa ako nagbibinata eh. Pero di ba, kaya maintindihan po natin, di ba, na si Daniel, meron siyang strong conviction sa harap ng Panginoong Diyos. Kaya di ba sa atin po, di ba, everyday, piliin po natin yung salita ng Diyos. Bago ka umalis, pag nilayin po natin yung salita ng Diyos. Kasi lalabas tayo, harap tayo, di ba, sa lugar na makasalanan at pwede tayong ma-impluwensyahan ng mga bagay po na yun. Hindi lang tayo basta nagpe-prayer meeting lang, umati ng Sunday, kundi sa mga tahanan po natin po, di ba, magkaroon ng application, lahat ng mga natunan po natin, salita ng Diyos. And sumunod po, ang sabi diyan, if we don't hold fast to Scripture, we'll be tossed about by every difficulty we face and begin making decisions based on our preferences rather than the truths of Scripture. Kaya kung hindi po tayo based sa salita ng Diyos, hindi tayo align, hindi tayo nagbabasa po ng patungkol po sa salita ng Diyos po, di ba? Maintindihan at maunawaan po natin na ganong kahalaga po kung bakit tayo kailangan nating lumapit lagi sa Panginoon. Ganon po kahalaga na everyday kailangan nating magbasa ng salita ng Diyos. Kasi bakit po? Naapektuhan din po yung mga personal nating mga desisyon sa buhay. Lagi po nating isipin, sa bawat mga mali nating desisyon sa buhay, huwag nating sisihin ng Diyos. Kasi bakit po? Una-una sa lahat, kasalanan po natin yun. Never nating sisihin ng Panginoong Diyos na, Lord, bakit ganito yung naging buhay ko? Bakit ganito? Lagi po nating isipin na kaparaanan ng Panginoong Diyos ay laging mabuti.
Minsan bakit naranasan natin itong bagay na to? Kasi bakit po? Hindi na tayo nagbe-base sa salita ng Diyos. Kaya naman nakakapag-desisyon tayo nang hindi kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya alam na alam po natin yun na malaga at maunawaan po natin po, di ba, na ganun po ka-importante na maging aral po tayo, maging literate tayo sa Scripture. Kasi bakit po? Kung di pa man darating ang Panginoong Diyos, someday may mag-a-arise po sa atin ng mga professional, magiging ganto ka. Papayag ka ba na impluwensyahan ka lang ng mundo sa bagay na to? Papayag ka ba na agawin lang ng mundo yung mga natunan mo sa salita ng Diyos? Papayag ka ba na agawin lang ng mundo yung mga bagay na natunan mo sa Panginoon? Ilan po yung mga kapatiran natin na hindi na nakakaten? Diba? Sa dami na nilang mga ginagawa. Ilan po yung mga classmate natin na dapat nating i-follow up? Mga ka-light group na dapat nating i-follow up sila ngayon. Mga kasama dapat natin sa mga gawain, sa mga prayer gatherings. Po, diba? Malaga't maintindihan po natin na tayong mga Christian po, diba? Tinuturo po sa atin ng Panginoong Diyos na mag-base tayo sa Scripture. Kasi bakit? Doon lang tayo magkakaroon ng strong conviction. Doon tayo kakausapin ng Panginoong Diyos na, oy, ganito, mali yan. Hindi ko yan kalooban. Pero dahil po, di ba, hindi na tayo based sa salita ng Diyos, nagiging madali na lang sa atin magdesisyon na hindi naman kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya di ba, kung nasa prayer meeting ka every Wednesday, mapalad po tayo. Kung nasa mga Sunday, sa mga prayer marathon, or sa mga prayer gatherings po, di ba, napakapalad po natin. Di ba, iba ilang mga kapatiran, ilang mga churches ngayon, ang hindi sila nakakapag-gather kasi bawal. Pero sa Philippines, malaya po tayo, malaya tayo mag-pray, malaya tayong i-intercede yung kapwa natin, malaya nating puntahan, malaya tayong magpalakasan po ng bawat isa. Kaya lagi niyo pong isipin, kung nahirapan po tayo magdesisyon sa mga buhay po natin, ang unang-una po natin i-konsulta ay ang Panginoong Diyos. Kasi Daniel, ganun siya katapang, ganun siya ka-firm na magkaroon siya ng strong conviction na hindi, mali to, against to sa paniniwala ko, against to sa faith ko. Hindi ko yan dapat gawin. Maraming ipinapagawa ang mundong ito. Pero ang tanong po, di ba, gagawin ba natin lahat ng yon? Marami rin pinapagawa si Lord sa mga buhay po natin. Pero ilan doon ang nagagawa natin sa hindi natin nagagawa? Everyday, ano ang nagagawa natin? Yung kalooban ng Diyos o yung kalooban ng mundong ito? And si Daniel, kahit king yung kaharap niya, kasi alam niya, kahit king yon, pwedeng buhay niya maging kapalit doon. Kasi bakit po? Pang-insulto sa hari, hindi mo sinusunod yung utos ko, pwede maging buhay niya yung kapalit doon. Pero kahit sa punto ng buhay ni Daniel po, di ba, ilang beses siyang naparusahan sa gantong bagay. Pero makikita natin doon na never siyang pinabayaan ng Panginoong Diyos. Never siya pinabayaan, pinromote pa siya ng Panginoong Diyos. Kaya di ba sa atin po, is a lesson po, di ba, si Daniel sa mga buhay po natin. Na kada pagsunod po natin sa Panginoong Diyos, kasabay din po na promotion. Promotion sa work, sa school, nag-stand out ka, sa family, ililigtas ng Diyos yung family mo, mga finances mo, well provided, sa lahat, pinopromote ka ng Panginoong Diyos. And si Daniel, ilang beses siyang nabigyan ng posisyon. Ilang beses si Daniel, naging maayos yung pamumuhay niya nga din that time. And sumunod po, ay sa number 2, is commitment to our conviction. Sabi yan, the true test of commitment to our conviction is whether we live by them, not just when it's convenient, but all the time. And si Daniel, di ba, dahil alam niya po yung scripture, alam niya po yung salita ng Diyos, right nung oras na yun, sinabi niya agad kay Aspinas na, hindi, bigyan niyo ako ng pagkain. Subukan niyo agad ako sa gantong bagay na to. Sinabi niya kaagad yun, na hindi, ibigay mo sa akin yung gulay lang, prutas lang kakainin ko. Pero makikita niyo po doon, di ba, na si Daniel, meron siyang commitment sa ginagawa po na yun. Pag sinabing commitment, talagang kailangan mong gawin yon para sa Panginoon. Ay, hindi ako pwede gantong araw na to kasi kailangan ko mag-pray. Ay, hindi po ako pwede sa gantong araw kasi kailangan kong umattend ng prayer meeting. Ayun sa office namin, ilang beses ako nagaganon. Kasi lagi nilang Wednesday. Sabi ko, pasensya na talaga, hindi talaga ako pwede ng gantong araw na yan. Pwede bang ibang araw na lang? Lagi yon sinasabi ko kasi parang inisip ko agad na commitment ko na yung kay Lord eh. Kumbaga covenant ko na yun sa Panginoon na gantong araw na to is parang para kay Lord. Binigyan niya ako ng oras para sa ganto, di ba? Bigyan ko din siya ng oras sa bagay na yun. Kaya di ba sa atin po, di ba, ganun kahalaga ang pagdating po natin sa lahat ng gawain. Kasi doon tayo lumalakas, doon tayo kinakausap ng Panginoong Diyos, at doon natin ginagawa, at doon natin nalalaman yung kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya di ba sa Christian,
bilang isang mananampalataya po, di ba, sa Panginoong Diyos, malagat maintindihan po natin yung commitment natin sa Panginoon. Ay, hindi mo nakuhatin ng prayer meeting ngayon kasi sobrang pagod ko na talaga. Hindi mo nakuhatin ng prayer meeting kasi may meeting kami. Hindi mo nakuhatin ng prayer meeting kasi may gagawin ako sa school. Hindi mo na ako magsisimba kasi marami akong gagawin sa ganito. Kaya lagi niyo pong isipin, kung meron kayong mga deadlines sa school or sa work, di ba, meron kayong commitment sa bagay na yon, napakalaga din po yung commitment natin sa Panginoon. Amen? And sumunod po dyan, sabi niyan, Jesus said, to let our light shine so people would see our good works and glorify God. Kaya lagi niyo pong isipin na tayo po, bilang isang Christian po, di ba, inilagay tayo ng Panginoong Diyos, maging liwanag. Kaya nga, di ba tayo, send the light. Ibig sabihin, madala po natin yung liwanag na yon dun sa lugar na pinagdalan sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya lagi niyo pong isipin na magkaroon po tayo ng commitment. Di ba? Kung ganito, Sunday sa Sunday, Wednesday sa Sunday, prayer marathon, OBS, sa OBS, sa lahat, di ba? Kung kaya po natin maatinan po lahat ng yan po, di ba? Magawa po natin yung bagay na yan. Huwag po natin hayaan na masira yung commitment natin sa Diyos. Huwag po natin hayaan na matapos lang ang lahat po ng yon. Huwag po natin hayaan na yung mga ginagawa natin sa Panginoon dati ay mawala lang basta-basta. Dahil lang nagka-work tayo, dahil lang naging busy sa school, na hinayaan na po natin yung mga bagay na yon. Kaya di ba sa atin po sa Christian, lagi po nating unawain at indihin po, di ba, yung commitment natin. Alam niyo po si Daniel, paano ko nasabing meron siyang commitment? Kasi yung buhay niya mismo, alam niya yung oras ng pananalangin niya. Meron siyang oras ng pananalangin po, di ba? Ng gantong oras, ng madaling araw, nagbabasa siya ng salita ng Diyos. Mabasa niyo yung sa Bible kung ano oras siya nananalangin. At yung gantong oras po, di ba, ng pananalangin niya din, madaling araw, o baga 3:00, at kung ano pa man po, di ba, nananalangin po si Daniel that time. Meron siyang commitment sa Panginoon. Kaya naman po yung sinet nating commitment sa Panginoon, wag po natin yon baliwalain lang. Okay? And sumunod po dyan, sa number 3, is courage to stand for our conviction. Di ba? Magkaroon po tayo ng pag-stand po, di ba, ng katapangan na, Lord, hindi to pwede. Kailangan gawin ko tong bagay na to. Kailangan sumunod ako sa kalooban nyo. Di ba? Ilan po sa atin na nagiging duwag na dahil lang, ay hindi kasi maapektuhan yung ganito ko eh. Kasi sabi ng mayor namin, sabi ng boss ko, sabi ng ganito, di ba? Diba, kahit alam mong against yun sa Panginoong Diyos po, di ba? Makikita po natin at maintindihan doon na magkaroon tayo ng katapangan na ipaglaban natin kung anong meron tayong faith sa Panginoong Diyos. Na hindi tayo basta-basta tatahimik-tahimik lang. Kasi alam natin kung sino tayo in Christ. Bakit tayo naging tahimik? Baka hindi natin kilala kung sino ba talaga tayo in Christ. Tayo yung nangunguna, di ba? Sa pangangaral, sa pag-share, makilala si Jesus na mga ka-office mate mo, makilala nila si Jesus patungkol ano bang meron kay Jesus, ano bang buhay ang kaya niyang ibigay, di ba? Tayo dapat yung manguna sa bagay na yun. Hindi lang tayo basta tahimik lang sa mga ginagawa po natin. Hindi lang tayo basta lang sa church lang tayo magaling na active tayo sa lahat ng gawain, pero sa labas po, di ba? Ilan po yung na-impluensyahan na po natin ng salita ng Diyos. Sabi niyan, Daniel and his friends bravely stood firm in their conviction to obey the Lord despite threats and dangers. Pwedeng sa convo doon, kung binabasa niyo yung Book of Daniel, possible na sinabi ni Aspinas doon, paparusahan ka ng hari sa ginagawa mo. Or pwede akong maparusahan ng hari kasi bakit? Hindi natin siya sinusunod. Pero di ba, anong masabi sa verse 9? Niloob ng Panginoong Diyos. Kinalugdan ng Panginoong Diyos yung desisyon na meron sila that time. Kaya di ba sa atin po, di ba? Ano ba sabi diyan? Courage to stand for our conviction. Di ba? Alam na alam mo na itong pinapagawa sa iyo ay hindi kalooban ng Panginoong Diyos, mag-stand ka sa bagay na yan. Alam na alam mo na sa gantong araw na to, kakausapin mo ang Panginoong Diyos, mag-stand ka sa bagay na yan. Alam mo na sa gantong oras, kakausapin mo ang Panginoong Diyos, mag-stand ka sa bagay na yan. Magkaroon tayo ng katapangan. Ipaglaban natin yung faith natin sa Panginoon. Di ba? Kung sila nga matapang sila mag-impluwensya sa atin paano kaya tayo? Hindi ba tayo magiging matapang na mag-impluwensya rin sa kanilang salita ng Diyos? Ay hindi. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito yung paniniwalaan ko. Hindi ako makikinig sa sinasabi mo kasi wala yan sa Bible. Hindi ako makikinig sa iyo kasi hindi naman yan sinabi ng Panginoong Diyos. Hindi naman sinabi ng Panginoong Diyos na manatili kami sa kasalanan. Okay lang yan na Sunday, magsimba ka. Next Sunday, huwag ka na umaten. Hindi naman sinabi ng Panginoong Diyos yun. Kaya di ba sa atin, magkaroon tayo ng katapangan na yon. Kahit boss mo pa yan, kahit mas mataas pa yan sa'yo, kahit alam mong lalabagin mo yung utos niya,
Pero kung alam mo naman na susundin mo yung utos ng Diyos, panalo ka pa din. Di ba si Daniel, alam niya na yun eh. Alam niya na sa gagawin kong desisyon na ganito, teka, paano? Pag ginawa ko to, pwede akong ipapatay ng hari. Pwede akong ganito yung gawin sa akin. Pwede akong pugutan ng ulo dahil sa pagsuway ko ng hari. Pero alam niya kung sino yung totoong hari na sinusunod niya. Kaya ano po nangyari doon? Sa halip na ganito yung mangyari sa kanya, nababaligtad yung sitwasyon. At yung hari that time, o diba, ay kinilala yung Diyos ni Daniel. Na itong Diyos na to, totoo talaga yung Diyos na meron si Daniel. Diba? Diba? Ganon binago ni Daniel yung surroundings na meron siya. Kahit yung Babylonian Empire, binago niya. Isang tao lang siya. Bakit? Nag-stand siya eh. Meron siyang courage. Diba? Hindi nyo naman mababasa doon na si Daniel, like David, na sobrang galing mandigma eh. Isa lang meron siya. Matapang siya, manalangin. Matapang siyang dumulog sa Panginoong Diyos. Kasi Daniel, counselor eh. Possible, baka hindi talaga siya pandigma or ano pa man, di ba? Pero dahil alam niya, yung courage, kung sino talaga siya in Christ, di ba? Kahit yung sa lugar na yon, kasi si Daniel, marami siyang naabutan pa ng mga hari that time. At yung mga hari na yon po, di ba, ay nakakilala sa Panginoong Diyos. Di ba? Kung di ako nagkakamali, 3 ata yun or 4. Correct mo na lang po ako mali. Di ba? Makikita nyo doon, ganun binago ni Daniel yung lugar na yon. Kaya di ba kung saan ka man nilagay ng Panginoong Diyos, inilagay ka ng Panginoong Diyos dyan para mabago yung lugar na yan. Di ba si Daniel, ganun niya binago yung mga Babylonian that time. Hindi kami sasamba sa rebulto na yan. Kasi hindi yan totoong Diyos. Ang sasambay lang po namin ay yung totoong Diyos. Doon lang kami luluhod. Kaya naman di ba nung tinapon sila, doon sa furnace po na yon, sa nagalagablab, na pugon na yon po di ba? Ano po nangyari? Mas naniwala yung hari sa Diyos. Ay yung totoong, yung Diyos nila na pinaglilingkuran, yung dapat yung paglingkuran natin. Kaya di ba sa Christian, di ba, yung Diyos ni Ella, dapat yun ang paglingkuran natin. Di ba? Yung Diyos ni Gab, yun dapat ang paglingkuran natin. Dapat ganun ang maging testimony ng mga taong nakakita sa inyo. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng influence ngayon sa kanila. Nagkakaroon ka tuloy ng authority dun sa lugar na yon. Ay hindi, dahil sa paniniwala ng ganito, masama to, bawal yan. Hindi natin pwedeng gawin yan. Kasi hindi yan magbibigay ng kaluguran sa harap ng Panginoong Diyos. At mag-i-start po yun mismo sa atin. Pag nag-stand tayo dun sa truth na yon, maniniwala din yung mga taong nasa paligid po natin. Pero kung Christian tayo at hindi tayo nag-stand dun sa truth na yon, hindi rin sila maniniwala sa mga Christian. At kung hindi sila maniniwala sa Christian, hindi sila maniniwala sa salita ng Diyos. Ganon po, kahalagang buhay po natin. Kaya responsibility po natin, ay na-privilege din po natin yun. Kung sa mundo, marami naman nag-arise na mga influencer, ang mga Christian ba mananatili lang silang tahimik? Na alam naman nila kung sino yung totoong Diyos? Alam naman nila kung sino sila in Christ? Diba sa lugar na to, dinala ka ng Panginoong Diyos, mananatili ka lang bang tahimik doon sa lugar na yon? O gagawin mo na yung kalooban ng Panginoong Diyos? Kaya diba si Daniel, makikita niyo po dyan, diba? Meron siyang katapangan. Na kahit buhay ko maging kapalit sa gagawin kong pagsuway sa utos ng hari na to, pero nasunod ko naman yung utos ng Diyos, panalo pa din ako. Okay? Kaya diba si Daniel, tinapon siya saan? Sa lion's den. Diba? Hindi siya kinain doon. Kasi bakit? Kinasama siya ng Panginoong Diyos. Nangyari ba doon? Diba? Mas naniwala pa yung hari doon sa Diyos ni Daniel. Sa Diyos naman, at hindi sila naniwala sa Diyos na pinaglilingkuran nila. Ganun binago ni Daniel. At tandaan niyo po yung lugar na yon, magbagawasawat mga hari, magkakaiba yun ng panahon. Hindi yun basta 1 year lang inagap, kundi generation yun. At si Daniel, naging consistent siya sa paglakad niya sa Panginoon. Kuya, si Daniel yon. Ako lang to. Hindi ako makagaya ni Daniel. Hello, si Daniel tao lang din, kagaya natin. Di ba? Bakit? May pagkakaiba ba kay Daniel sa atin? Hindi. Kung isipin nyo nga mabuti, kung si Daniel nandito, sabi niya, napakapalad nyo kasi malayo na kayo mag-worship. Noong time namin, bawal yung ganyan. Di ba? Si Daniel, consistent siya. Lumalakad sa Panginoon. Consistent niyang binabangga yung mga maling utos ng hari that time. Di ba? Ganun siya katapang that time. Isipin niyang mabuti. Pag pumunta kayo ng North Korea, sino masusunod doon? Siyempre si Kim Jong-un. Siya pwede masunod doon. Anumang batas niya, ay batas niya. Di ba? Alam niyo ba sa lugar nila, di ba, na kada election, siya lang ang pwedeng tumakbo. Ang bawat kakalaban sa kanya ay papatayin.
Ang bawat mga bahay doon sa lugar nila, bakit? Merong picture doon na kada alas 3 ng hapon ay magdadasal sa lugar na yon. Ganun sa kanila. Ipinag-utos yon ng president ng lugar na yon. Ganun ka-impluensya si Kim Jong-un sa North Korea. Paano kaya yung mga Christian? Ilan na kaya yung na-impluensyahan ng mga buhay natin? Ilan na kaya yung nakinabang? Ilan na kaya yung tumingin sa atin at nabago din yung buhay? O ilan yung mga tao ang tumingin sa atin pero na-disappoint sila? Ilan yung mga tao ang tumingin sa atin pero hindi sila naniniwala sa Diyos? Hindi sila naniniwala sa gospel? Diba? Dahil lagi po nating isipin, pag lumabas pa lang tayo, pag saan man tayo pumunta po, diba? Nakatingin na sa atin yung mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Ang purpose natin as a Christian, hindi lang basta maging magaling na empleyado, magaling na mag-aaral, kundi ang mga tao po, diba? Pag tinignan nila yung buhay po natin, ay totoo ang Diyos. Totoo ang Diyos na nagbabago. Kasi na-witness ko sa tao na to. Ganun po ang mangyayari po dapat sa atin. Nasa Christian, hindi lang tayo basta maging literate lang sa salita ng Diyos. Kundi pag saan man tayo ilagay ng Panginoong Diyos, na yung mga tao ay mga ungodly, na walang pagkakilala sa Panginoong Diyos, mag-i-start silang magbasa na ng salita ng Diyos. Mag-i-start silang tumawag na sa Panginoon dahil sa iyo, dahil sa atin. Mag-i-start na ako ngayong manalangin kasi itong tao na to, na may problema siya, nanalangin lang siya, sinagot ng Panginoong Diyos. At nakita ko yun personally. Di ba? Ganun po ang gagawin po natin. And si Daniel, kasama ng kanyang mga kaibigan, di ba, na-impluensyahan po nila yung lugar na yun. Yun ang ginawa ng mga disciples ni Jesus, di ba? Nagkaroon sila, naging influence sila. Yun ang ginawa ni Paul, kaya ang buong Asian naligtas, ang mga hintil naligtas, dahil mismo lang din sa buhay niya. Meron siyang katapangan na ipangaral yung salita ng Diyos doon sa lugar na yon. Na ito ang Diyos, sundin nyo siya, maglingkod kayo sa Kanya, mahalin nyo siya, at ganito magiging buhay po natin. Yun ang ipinangako sa atin ng Panginoong Diyos. Okay, sunod po, sabi yan, in every challenging situation, they courageously obeyed their God and trusted Him to handle the consequences. And that's exactly what we're to do when our convictions are tested. Sabi po dyan, no? Obey their God and trusted Him to handle the consequences. Si Daniel, ang purpose niya lang, sundin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Kung ano yung consequence nun, si Lord na bahala. Yan ang mindset ni Daniel. Dahil alam niya na, Lord, para sa ito yung ginagawa ko, anuman consequence nito, kayo na pong bahala. Si Shadrach at Meshach, tinapon sila sa pugon na sobrang init. Ano sinabi ng Bible? Ni buhok nila, walang nasunog. Kasi bakit? Si Lord ang kasama nila. Sa lahat po ng gagawin natin para sa Panginoon, kung isipin niyong mabuti na merong kapalit ang lahat ng yan, ipagkatiwala niyo sa Panginoong Diyos. Kahit isipin mo na labag yan sa utos ng mga taong nagdidikta sa iyo po, di ba? Kung utos naman yan ng Diyos, gawin mo. Pero kung hindi yan utos ng Diyos, wag mong gagawin. And sabi niya, yun yung mag-strong tayo. Magkaroon tayo ng katapangan na hindi yan sinabi. Sabi niya, kung isipin natin mabuti po, di ba? Marami talagang tukso. Sa lahat po, sa labas pa lang, sa mundong ito. Maraming temptasyon. Pero maging matapang tayo. Hindi tayo basta duduwag-duwag lang na, hindi, sige, gawin ko na nga yan para maging masaya ka. Pero hindi naman yan kalooban ng Panginoong Diyos sa mga buhay po natin. Kaya being a Christian, kung totoong nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, kung totoong ini-equip natin yung sarili natin, di ba? Gawin natin. Kung sinasabi ng Panginoong Diyos. Ano kung mapahamak ako sa bagay na yan? Sinunod ko naman si Lord. Di ba maraming mga Kristiyano ngayon, di ba mga nag-service sila sa mga bundok, sa mga kuweba, kasi alam nilang bawal. Papagalitan sila na kahit buhay ang maging kapalit po nila, di ba? Ano pa ang ginagawa nila? Masaya pa rin sila. Kasi bakit? Nagre-rejoice sila sa ginagawa nila para sa Panginoong Diyos. Napakapalad natin. Bakit? Nakakasakay tayo, papunta sa church. Kahit saan, pwede tayo magbasa ng Bible. Kahit saan, pwede tayo tumawag sa Panginoong Diyos. Hindi natin kailangan magtago sa kuweba. Magtago sa bundok para lang mag-pray. Hindi natin kailangan na pumunta lang sa bagay na to para lang dumulog sa Panginoong Diyos. Hindi natin kailangan na magtago lang kasi nahihiya tayo dahil Christian tayo. Kundi sa Philippines, malaya tayo eh. Pero kung sa mga lugar na mga communist country, hindi sila pwedeng magsabi din na, I am Christian. Bakit? Pwede silang ipakulong. Bawal silang magdala ng Bible. Pwede silang ipahagupit o pwede silang ikulong, pwede silang bugbugin doon sa lugar na yon. O at ano pa man yung ipagawa sa kanila. Kaya di ba sa atin po, di ba?
Sino tayo para hindi magmalaki ng patungkol sa Panginoon? Di ba? Kaya meron tayong katapangan na, Lord, ito ang sinasabi mo, and gagawin ko tong bagay na to. Okay? Kasi Daniel, ganun po siya ka-eager na makilala ng mga taong to kung sino ba ang totoong Diyos. Sino ba si Lord sa mga buhay po natin? Kaya naman po, di ba, dahil si Daniel, matalino siya sa salita ng Diyos, alam niya rin kung paano i-counter-attack against ng mga pinapagawa sa kanya. Okay po? And sumunod po, so number 4 is confidence in the God of Scripture. And we must be convinced not only that the Bible is true, but God Himself is trustworthy. Pag nagbabasa po kayo ng salita ng Diyos, ano po ang personal niyong naranasan? Ay, ang ganda ng sinabi sa promise ng ganito. Ikiklaim ko yan. Ay, ang ganda ng sinabi ni ganito. Ikiklaim ko tong bagay na to. Pero alam niyo po ba sa Christian, dapat tayo, kumbaga, kampante. O meron tayong confidence na sinasabi ng Panginoong Diyos, God will provide. Ako sa office ko, ano yung mga sinasabi sa akin negative, kina-counter ko yon, pupunta ako sa CR, tapos minsan, Lord, sinabi sa akin na ganito, hindi mangyayari in Jesus' name. Di ba? Lord, sinabi ni ganito na ganyan daw ako, hindi yun mangyayari in Jesus' name. Kasi sabi mo, Lord, ganito eh. Di ba? Meron kang confidence in the Scripture. Eh, paano naman ngayon kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Wala tayong confidence. Kaya doon makikita niyo po doon na ganun tayo ka-eager na everyday, naglulong tayo magbasa ng salita ng Diyos. Hindi tayo basta lang na, maya na ako magbabasa ng Bible kasi marami akong deadline. Marami akong mga kailangan tapusin pa sa office, sa school, mga project, paggawa ni ganito, paggawa ni ganyan. Kailangan ko matapos yun. Isasantabi ko na lang itong bagay na to. Kaya nangyari po, di ba? Naapektuhan din tayo. Naapektuhan yung buhay natin, emotion, maging mga personal nating mga buhay din. Ay, sunod po dyan is, ayun pa kayo next po. And sabi dyan, every promise He makes in His word, He will fulfill. Amen po ba? And everything He says about Himself in Scripture is true. Kaya diba, sa bawat pag hindi natin pagbabasa ng salita ng Diyos, na-miss out natin yung mga katotohanan. Sa bawat mga araw na hindi natin binubuklat yung salita ng Diyos, na-miss out natin yung mga promises ni Lord. Sa bawat mga oras na hindi mo binubuklat yung salita ng Diyos, nawawalan na tayo ng pag-asa. Nakakalimutan na natin na si Lord, totoo pala siya. Nakakalimutan na natin na yung salita ng Diyos, totoo pala yun. Sa bawat mga oras lang yun. Kaya isipin niyong mabuti, di ba? Yung mga tao daw na walang pagkakilala sa Panginoong Diyos, hopeless sila. Napakalungkot ng buhay nila. Hopeless, faithless. Di sila marunong mag-pray. Di nila alam yung gagawin. Kumbaga, everyday nanguhula sila, anong gagawin ko sa araw na to? Pero dahil tayo po, di ba, everyday, may private tayong devotion sa Panginoong Diyos, private na pakikipag-usap po, di ba, sa atin. Ngayon, everyday, alam din natin kung anong gagawin natin sa Panginoon. Kaya di ba sabi niya, no, every promise He makes in His word, He will fulfill. Kaya tandaan po natin, kung ano man yung plano mo, hindi yan possible na maganap man o hindi. Pero yung plano ng Diyos, yung promises niya, i-fulfill niya yun. Whether you like it or not. Gagawin yun ng Panginoong Diyos sa mga buhay po natin. Ngayon, kailangan nating i-claim yun. Lord, ipinangako mo na pag sinunod kita, ganito yung mangyari sa akin. Lord, ipinangako mo na pag sumunod ako sa iyo, kasabay din ng pagsunod din ng pamilya ko. Na Lord, as for me and my house, we will serve the Lord. Lord, ipinangako mo yan. Kailangan, gagawin mo rin yan sa buhay ko. Lord, kung binago mo rin yung buhay ko, babaguhin mo din yung mga kapatid ko. Babaguhin mo din yung family ko. Yung kaklase ko, yung ka-office mate ko. Lord, babaguhin mo din yun. Dahil kalooban mo na makilala sila sa inyo. Amen? And sunod po, sabi diyan, when difficulties come, are we still confident that He'll keep His promise to walk with us through it? Alam niyo, nakakalungkot man sa mga taong wala pong pagkakilala sa Panginoong Diyos, pag dumating na yung problema sa kanila, doon na sila nagdududa sa Panginoong Diyos po, di ba? Makikita niyo po doon at maintindihan po, di ba, na ganun kahalaga po kung bakit tayo kailangan lumapit sa Panginoon. Kasi may mga tao po, di ba, na walang pagkakilala sa Panginoong Diyos. Nung dumating na yung mga problema sa kanila, nagalit na sila sa Panginoong Diyos. Naging bitter na sila, nagkaroon na sila ng pride sa Panginoong Diyos, na kahit kailan hindi ako maniniwala sa Diyos na yan. Kasi kung totoong may Diyos, bakit nangyari sa akin to? Pero ikaw, Christian ka, di ba? Kahit may dumanas ka ng suffering, may mga distress ka man minsan, prostrate ka man minsan, pero lalapit ka pa rin sa Panginoon. Lord, alam ko may plano ka kung bakit nangyari itong bagay na to. Lord, sa mali kong desisyon sa bagay na to, alam ko may plano ka.
Lord, ikaw pa rin yung magtatama sa mga bagay na to. Alam ko may plano ka. Yun ang pinagkaiba natin sa Christian. Huwag natin pagdudahan dahil lang sa mga nangyari sa mga pagsubok, mga naganap sa atin, mga failure natin minsan, huwag nating pagdudahan. May kaparaanan ng Panginoong Diyos na hindi natin nakikita, pero someday ma-appreciate natin na, Lord, thank you. Kasi ginawa mo to. Lord, thank you kasi pinaranas mo sa akin tong bagay na to. Lord, salamat kasi pinaranas mo sa akin yung failure na to, na maging better pa pala ako na person. Lord, salamat kasi naranasan ko tong bagay na to, sa pamagitan na to, doon pala ako mas lalong lalapit sa iyo. Lord, salamat kasi nung wala na akong pamasahe, doon ako tumawag sa iyo, doon ako lumuhod at hinambol ko yung sarili ko. Diba? Maraming kaparaanan ng Diyos. At minsan, nangungusap pa ang Panginoong Diyos sa mga problema pa natin. Doon madalas nangungusap ang Panginoong Diyos. Kada minsan, mag-thank you rin tayo minsan Lord, kaya ako ito naranasan kasi para tumawag ako sa inyo. Kasi bakit? Ang gusto ng tao, walang problema. Sino ba naman tao ang gusto ng problema? Diba? Kung isipin natin mabuti. Pero tayo sa Christian, alam natin na may mga purpose sa lahat ng yun. Kaya tayo nagkakaproblema, baka may nagawa tayong kasalanan sa Panginoong Diyos. Barahil naranasan natin itong bagay na to, kasi alam natin na ito yung kaparaanan ng Diyos para mas mapabuti pa yung buhay po natin. Kaya sa Christian po, di ba, malagat maintindihan po natin na manatili sa atin yung pangako na yun. Pangawakan po natin. Maraming mang pangako sa'yo, ang mga kaibigan mo, o boss mo, o ano pa man po, di ba, pwede yun hindi mangyari. Pero yung pangako ng Diyos, 100% mangyayari yun. At kailangan mong i-claim ang lahat ng yun. Kaya di ba, dapat nga marami tayong alam ng mga Bible promises. Na Lord, sabi mo sa ganito, sabi mo ganito, mangyayari tong bagay na to. And sumunod po, and di ba sabi sa Daniel chapter 3 verse 17 to 18, sabi niya, kung di man kami iligtas ng Diyos, susunod pa rin kami sa Kanya. Ganon sila nag-stand. Sila Shadrach, Meshach, and Abednego. Alam nila kung paano iwalatiin ng Panginoong Diyos, paano itaas, kung paano magbigay ng kaluguran sa Panginoong Diyos. Diba? Kung di man ako iligtas ng Diyos sa bagay na to, gagawin ko pa rin. Pero pinabayaan ba sila ng Panginoong Diyos? Hindi. Sinamahan pa sila. Ganon ka-sweet si Lord isipin niyong mabuti doon doon sa lugar na yon. Pwede namang gawin ni Lord pahupain yung apoy. Magpaulan ng Diyos sa lugar na yon. Diba? Pwedeng gawin ng Diyos yun Doon sa lugar ng pugo na sobrang taas ng apoy, pwede namang pawalain ng Diyos yung apoy na yon. Pero alam yung ginawa ni Lord? Parang sabi niya, dahil kinasama mo ako, sinamahan mo ako sa bagay na to, nag-stand ka sa faith na meron ka para sa akin, sasamahan kita dyan sa lugar na yun. Ang nakita mo na, sabi nung hari, 3 lang yung nilagay ko dun Sino yung pang-4 na yon? Diba? Sinamahan sila ng Panginoong Diyos. Minsan dumaranas tayo sa mga trials, hindi natin na-appreciate na kasama pala natin ng Diyos. Nakatabi pala natin si Lord sa mga trials na yon, sa mga heartache, sa atin sa buhay, sa mga pagsubok natin po, di ba? Nalilimutan natin, nakasama pala natin ng Diyos sa mga oras na yon. Akala natin wala siya, pero present pala siya that time. At yun ang nakita nila Shadrach, Meshach, and Abednego. And mostly, si Daniel. Dahil meron siyang malalim na relasyon sa Panginoon, everyday dumudulog siya sa Panginoon, lagi siyang tumatawag po, di ba? Alam niya rin, nakasama niya ang Panginoong Diyos. Kaya di ba yung prayer meeting talaga, importante talaga siya sa buong week. Bukod sa Sunday. Kasi bakit? Pag ang isang tao hindi na siya nananalangin, hindi na siya aware na nandyan ang Diyos. Pag ang isang tao hindi na siya nagpipray, nalilimutan niya na yung mga pangako ng Diyos. Bounded na siya ng problema sa mundo, na-impluwensya na sila ng mga ginagawa ng mundo, kasi hindi na sila tumatawag sa Panginoong Diyos. Kaya di ba sa church, hindi pwedeng tanggalin ang prayer. Hindi pwedeng tanggalin ang mga panalangin po natin. Sa service natin, walang prayer na magaganap. Hindi pwede yun. Kasi bakit? Napaka-importante nun. Kaya di ba sa atin, minsan natin, prayer meeting, di ko na kaya, sobrang pagod na talaga ako sa ginagawa ko. Pero kailangan ko pa rin kasi bakit? Ito yung source ng strength ko. Ito yung source ko. Bakit kailangan? Para lumakas ako. Para sa Panginoon. Gaano man ako kabisi, kakancel ko muna lahat ng gawain ko na yon para sa Panginoon. Di ba? Kailangan ko mag-OT ngayon kasi hindi pa ako tapos Pero ika-cancel mo muna, isasantabi mo muna yung bagay na yun kasi para sa Panginoon. Kaya di ba? Ganun po kalaga may pag-pray natin na kung ano yung attendance natin in Sunday, ganun din po yung prayer meeting. Kasi bakit po? Hindi lang tayo basta every Sunday lang na, yes, masaya talaga makakita yung iba nating kapatiran, pero masaya
pagkausap natin ng Diyos. Masaya, hindi lang basta na-encourage tayo na nakikita natin yung kapatiran natin na nandyan siya, pero mas na-encourage tayo na kausapin lagi ang Panginoong Diyos. Kaya sa prayer meeting, di ba, hindi naman natin madalas kausap yung katabi natin eh. Mas lamang yung oras natin sa pakikipag-usap sa Diyos. At doon tayo lumalakas. Doon nagiging maayos yung kaisipan natin. Doon nagiging maayos yung mga pagdesisyon natin sa buhay. Kaya isipin yung mabuti, yung mga ka-light group natin na wala dito sa prayer meeting. Anong ginagawa nila ngayon? Pwedeng na-impluensya na sila sa school, sa trabaho, o sa ano pa man po, di ba? Na-impluensya na sila na hindi naman dapat nila gawin yung bagay na yun. Kaya tayo po, di ba? Tayo yung nandito para intercede natin sila. Tayo yung nandito para may pag-pray yung mga tao na yun. Yun ang purpose po natin. Kung gusto po natin makilala yung mga kapatid natin po sa Panginoong Diyos, mag-i-start din mismo sa buhay po natin. And sumunod po, sa number 5, sabi niyan, a calm spirit when under fire. Sa Daniel chapter 2, verse 17 to 18, when Daniel heard that Nebuchadnezzar had ordered the death of all the Babylonian wise men, including him, di ba? In-include na si Daniel that time. His first response was to pray. Imagine yourself kung ikaw ay nasa buhay ni Daniel. Ipapapatay ka na. Itatapon ka na sa bagay na yon. Anong gagawin mo? Pwede mong gawin kailangan ko magtago. Kailangan hindi nila ako makita. Kailangan pumunta ako sa bundok. Pumunta ako sa lugar na ganito para hindi nila ako makita. Pero si Daniel, anong ginawa niya? Pumunta siya sa bahay niya, pinuksan niya yung bintana, nakatapat sa Jerusalem, nag-pray siya sa lugar na yun. Huwag sa natin kalilimutan ng prayer meeting. Hindi lang siya basta gatherings lang. Kumbaga, nagpunta tayo sa prayer meeting para manalangin din. Diba? Sasabi natin lahat ng mga agenda natin sa buhay, mga business na meron tayo, dahil pupunta tayo sa prayer meeting para manalangin. Pupunta tayo sa church para manalangin. Diba? Pupunta ka sa kwarto mo, tatahimik ka lang sa lugar na yun at manalangin. Yun agad yung ginawa niya. And sumunod po, sabi niyan, when we turn immediately to the Lord, when under fire, He calmed our spirits and strengthened our trust in Him. Nakita niyo si Daniel, di ba? Nagpipray siya dun sa bahay niya, sa taas. And may nakakita sa kanya, yung mga taong naiinggit sa kanya. Kaya sinumbong nila sa hari, so maiksi natin yung kwento, at naparusahan si Daniel, tinapon siya sa lion's den. At makikita niyo po dito, di ba? Na nag-glorify pa rin ang Diyos. At anong ginawa ng hari na yon? Yung mga taong nainggit sa kanya, siya yung itinapon dun sa lugar na yon. Kaya lagi po nating iisipin, di ba, na sa lahat ng mga problema natin sa buhay, mga narasan po natin, ang unang-unang kailangan natin gawin, manalangin. Huwag agad tayo magde-decide. Huwag agad tayo makipag-usap sa tao. Anong dapat kong gawin? Kausapin po agad natin ang Diyos sa bagay po na yon. Si Daniel, yun ang ginawa niya. Lumuhod agad siya, Lord, ganito yung ginawa. Lord, sumusunod po ko sa inyo. At makikita nyo doon, paano binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan. May nakita ba kayo doon na nabasa nyo sa Book of Daniel na, at si Daniel nung hinuli, nanlaban, nagpumiglas, nakipagsuntukan si Daniel kasi hindi naman niya deserve yung kasalanan na yon. Pero ang sabi doon, di ba, wala naman, nisip ko parang inihuli si Daniel, kalmado lang siya. Dinadala siya sa hari, kalmado lang siya. Alam niyo kung ano mangyari. Kasi kung isipin niyang mabuti, kung mamatay, ako inisip ko kung anong mindset ni Daniel, kung kainin ako ng mga leon, okay lang din naman kasi mapupunta naman ako sa langit. Wala na akong problema, makakasama ko na yung Panginoong Diyos. Parang inisip ko, yun siguro yung mindset ni Daniel. Kung kainin ako ng leon, luray-luray nila yung mga katawan ko, mabubuhay pa rin naman ako sa susunod na buhay. Makakasama ko pa rin naman ang Panginoong Diyos. Pero iba, dahil sa parusa na yon, kinasama pa rin siya ng Panginoong Diyos. Kaya itong prayer meeting, hindi lang tayo basta umatin dahil lang sa attendance. Hindi lang tayo basta umatin ng Sunday kasi kailangan kasi ako makita sa church, kaya kailangan ko umatin. Pero wag nating nating kalilimutan na kaya tayo pumupunta ng church para manalangin po. Amen? Kaya pumunta ka ba dito para manalangin? Ay, parang hindi tayo magpipray, ha? Diba? Kaya pumunta po tayo dito para magpray. Okay? Sumunod po, sabi niyan, He's sovereign over everything in heaven and on earth. And He promises to take care of us and work all things together for our good. Lagi niyo isipin si Lord, sovereign siya. He's in control. Alam niya yung nangyayari. Alam niya yung nangyayari sa buhay po natin. And kailangan natin gawin ipagkatiwala ang lahat ng yun para sa Panginoon. And sa number 6, ay sabi diyan, a Christ-like spirit.
Sabi niya, Daniel had many reasons to be bitter and resentful toward Nebuchadnezzar. He had attacked his city, uprooted him from his family, and taken him captive in a foreign land. Na makita niyo po dito, si Daniel, meron siyang reason para maging bitter. Alam niyo kung bakit? Unang-una sa lahat, ang ginawa dyan? Inatake yung city niya. Pangalawa, tinanggal siya saan? Sa family niya. Pwede siya maging bitter that time, di ba? Sa mga nangyari po na yon. Pero nabasa niyo po ba sa Bible? At naging bitter si Daniel. At naghimagsik. Nagbuo siya ng alyansa na kalabanin ang mga Babylons that time. Pero di ba, hindi natin mababasa po, di ba, kung anong ginawa ni Daniel that time. Mababasa nyo lang po, di ba, na kung gaano kahalaga, kung paano binago ni Daniel yung mga nasa paligid niya nga din. At lagi niyo po ating isipin na sa lahat ng mga ginagawa po natin, magkaroon tayo ng Christ-like spirit. Ano ba tong Christ-like spirit na tinatawag po ng ganito? Yung alam mong kahit ganito yung masamang ginagawa sa'yo, ay hindi ka pa rin gagante. Yung alam mo yung masama yung mga pinagsasabi sa'yo, pero hindi ka pa rin gagante. Diba? Ganito yung ginawa sa'yo, masama yung ginawa sa'yo, ipag-pray mo na lang sila. Lord, maganap at mangyari po yung ginawa nila sa akin. Diba? Lord, ganito po yung ginawa nila. Diba? Lord, ganito. Diba? Hindi tayo nagre-revenge dun sa bagay po na yun. Kaya lagi po natin, ako lagi kong iniisip dito pagdating sa mga ganyang bagay. Ano man yung ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa Diyos. Whether mabuti yan or masama, hindi mo yun ginawa talaga sa Kanya eh. Ginawa mo sa Diyos. Kung sinungitan mo siya, sinungitan mo ang Diyos. Kung gumawa ka ng mabuti sa Kanya, gumawa ka ng mabuti sa Diyos. Kaya ganun po yun. Na hindi tayo nagkatagumpay dahil sa mapagigante. Buti nga sa Kanya, naiparanas ko din ang ganti ng api. Buti nga sa Kanya, naiparanas ko rin sa Kanya yung himagsik ko. Yung matagal ko nang hinanakit, naiparanas ko din sa Kanya. Hindi mo alam, yung ginawa mo din sa Diyos. Kaya diba, ganun po kalaga. And si Daniel, hindi nyo makikita doon na, nung tinatapon siya, diba? Hindi niya sinabi doon na, mahal na hari, itapon nyo nga din yung mga tao na yan doon. O ano po nangyari, diba? Yung hari na mismo nag-utos, na itapon yun. Hindi niya na kailangan gawin yun. Kasi alam niya, na meron siyang Christ-like spirit. Sa trabaho mo, pag ginalit ka ng office mate mo, anong ginagawa mo? Gumaganti ako, syempre. Ano mang gagawin mo? Mali dapat, di ba? Ano man yung bad na gagawin sa'yo, anong gagawin mo? Dapat ba ganito rin yung gawin mo? Wala. Lagi nating isipin, mahalaga ang personal nating testimony sa mga office mate natin. Kung ikaw ay may kausap na tao, ginawan ka ng masama, anong dapat mong gawin? Masama din ba? Di ba? Isipin natin mabuti, ang daling sabihin ng bagay na yon. Pero pag nandun ka na sa sitwasyon ng lugar na yon, o sa sitwasyon na dinusubok ka na, itetest talaga yung faith na meron ka. Itetest talaga kung Christian ka. Christian ba talaga to? Ang bagay na to. Bakit ganyan? Christian, nagmumura. Christian, nanununtok. Nananabunot na Christian. May ganun bang Christian? Di ba? Kaya di ba sa atin po, magkaroon tayo ng Christ-like spirit. At hindi natin ma-achieve yung Christ-like spirit kung hindi tayo nagpipray. At kaya bakit may Christ-like spirit si Daniel? Kasi nagpipray siya. Kung hindi nagpipray si Daniel, ay baka pinag-upakan niya na rin yun. Diba? Inaaway niya na rin lahat ng yun, di ba? Inaaway niya na rin lahat ng mga umaaway din sa kanya. Pero si Daniel, dahil regular yung communication niya sa Panginoong Diyos, ang nangyari po, di ba? Meron siyang Christ-like spirit. Di ba sarap pakinggan na meron kang title na ganun, ako meron akong Christ-like spirit. Di ba? Kahit anong gawin niyo sa akin, payapa ako. Diba? Kahit inisin ako ng tao na to, meron akong Christ-like spirit, na hindi ako basta mapipikon kahit anong gagawin niya sa akin. Diba? Sarap sa pakiramdam pag ganon. Pero pag wala kang ganon, diba? Hindi mo nagugustuhin kung ano man yung dapat mong gawin. Kaya ma-achieve lang po natin yung Christ-like spirit, unang-una, sa Word of God and sa prayer. Okay? And sa number 7, ay sana pa, sometimes our greatest influence on others is when they see us forgive those who wrong us. Merong nagawa sa itong tao na to, patawarin po natin. Kuya, ang hirap magpatawad. Hindi mo alam yung ginawa niya sa akin eh. Halos buhay ko na ang ginawa niya. Parang ganito yung ginawa niya sa akin. Di ba? Ibabalik lang lagi sa atin ng Diyos yung tanong na yan eh. Ikaw nga, yung ginawa mo sa akin, pinatawad ko din eh. Hindi ako nag-alinlangan. Hindi ako nagbilang ng days para patawarin ka.
right now, nung araw na humingi ka ng tawad sa akin, pinatawad kita. Ba't hindi mo kayang patawarin yung kapwa mo? Yeah, makikita po natin doon. Kaya, nga pating isipin na sa lahat naman nakagawa sa atin ng mali, ang una natin gawin ipag-pray. Ang hirap minsan magpatawad talaga, totoo yun. Pag nasa unforgiveness ka, kailangan mo talaga ipag-pray yung bagay na yun. Lalo kung yung unforgiveness na yun, sobrang hirap, sobrang lalim talaga nung ginawa niyang sa'yo na yun, ang hirap ng bagay na yun. At walang ibang makakapagtulong lang sa atin yun, kundi si Lord. Kundi tulungan mo din yung sarili mo, magpatawad. Tandaan po natin, sa unforgiveness, wala nagiging masaya. Wala ko nabalitaan na dahil sa unforgiveness, naging successful. Dahil sa unforgiveness, naging maayos ang kanyang buhay. Walang ganon. Kundi dahil sa unforgiveness, naging miserable pa yung buhay niya. At ang danger pa nga doon, di ba? Sa langit, walang unforgiveness doon. Sa langit, ang lahat ng mga nandun ay mga pinatawad ng Diyos. Sa langit po, di ba, ang lahat ng doon ay mga nagpatawad. Wala kang mabasa doon, wala kang makikita sa langit na napunta sa langit dahil hindi siya nagpatawad. Di ba? Kaya ganun palang isipin mo, di ba? Kung di ka nagpatawad, baliwala lahat ng Kristiyano mong pamumuhay nung taon na to hanggang sa ngayon. Magsasuffer lang din tayo sa bagay po na yun. Kaya kung tayo po ay nasa punto ng unforgiveness, ang pinakailangan natin gawin is manalangin sa Diyos. Lord, tulungan niyo naman ako magpatawad. Kung paano mo ako pinatawad sa kasalanan na nagawa ko sa iyo. Ganon din po yung may bigay kong pagkapatawad sa tao po na to. At hayaan mo po, di ba, na i-release ka. Di ba? Si Daniel, pwede siya maging ganon eh. Pwede siya maging bitter. Lord, unfair naman. Lagi akong tumatawag sa iyo. Lagi ako nagpipray. Lagi ako nagbabasa ng mga salita mo. Bakit ganito yung pang nangyari sa akin? Pero si Daniel, hindi siya naging ganon sa Diyos. Hindi siya naging bitter sa Panginoon. Kundi mas lalo siyang tumawag, dumulog sa Panginoon, kahit may mga suffering. Kaya kung isipin natin mabuti, kung nasa sitwasyon tayo ni Daniel ngayon, anong respond natin sa bagay po na yun? Ang hirap, no? Parang, no? Kinuha ko sa pamilya ko. Naging foreign ako sa lugar na ganito. Sinakop kami. Ninakaw lahat ng pagmamayari namin. Sobrang hirap. Ay, isipin mo mabuti. Nasa Muntinlupa ako, maayos yung buhay ko. Dinala ako sa Kazakhstan. Ginala ako sa lugar na ganito na may gera. Sinakop kami, inalipin kami. Ang hirap nun, yung sitwasyon ni Daniel. Di ba? Kaya isipin niyo mabuti. Meron talaga siyang reason eh. Na isipin na mabuti, Lord, unfair naman, bakit ganun? Pero hindi. Wala kang mababasa dun sa book of Daniel na naging bitter si Daniel eh. Kundi mas lalo siyang tumawag sa Diyos. Di ba? Naging mabuti pa siyang impluensya dun sa lugar na yun. Eh di ba sa atin, sa lahat ng mga nangyari po sa atin, piliin pa rin po natin na magkaroon ng godly influence dun sa lugar na yun. Kahit ganito yung ginawa nila sa'yo, piliin mo pa rin na may influensyahan sila ng salita ng Diyos. Okay? And sa number 7 po, sabi yan, a consistent walk. Sabi yan, throughout his life, Daniel was consistent in his walk with God. He didn't proclaim one thing and do another, but live with integrity. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, hindi lang namuhay si Daniel ng under ni Nebuchadnezzar. Dumating pa si Belteshazzar, may dumating pa na hari ng ganito, di ba? At consistent siyang lumakad sa Panginoon. Ilan po sa atin dito ang mga 7 years ng Christian, 8 years, naging consistent po ba tayo sa Panginoon? Yeah. Meron talagang instances sa buhay natin na hindi tayo naging solid po, di ba? Hindi tayo naging consistent sa mga ginagawa natin. Nag-fail tayo sa mga devotions, sa mga prayer gatherings, hindi tayo nakakatin ng gawain. Pero di ba, maging lesson po sa atin si Daniel. Tao lang din po siya na kagaya natin. Consistent siya. Pag alam niyang bawal. Pag ito yung gagawin niya, para sa Panginoon gagawin niya. Okay? And sumunod po, sabi yan, the consistency of holding to our convictions and walking in obedience to God is what makes our influence godly and effective. Yun yung naging effective, di ba? Kunwari, everyday kang tinutokso sa school. Ay, sige nga, Ella, magmura ka nga. Kung subukan nga kita, gugulatin ko nga kung magmumura sa Ella. Di ba? Mapapatunayan lang ni Ella yon kung araw-araw siyang ginaganon at hindi niya pa rin ginagawa yung bagay na yon. Mapapatunayan mo lang yun sa mga katrabaho mo kung araw-araw ka nilang ginagawa ng gantong bagay, na alam mong against sa Panginoon, pero consistent ka na hindi ka nag-respond sa bagay na yon. At doon sila maniniwala na totoo ang Diyos. Okay?
And for our conclusion, meron lang po tayong 3 question na sagutin natin sa mga buhay po natin. Sabi yan, who in your life is listening to what you say and watching how you live? Sa mga leaders po natin sa church, tinitingnan po tayo ng mga ka-light groups po natin. The way we act, the way we speak, di ba? Tinitingnan po tayo, di ba? At minsan, maging mabuti tayong impluwensya sa kanila at sa mga sumusunod po sa atin, di ba? Kung di pa darating ang Panginoong Diyos, ilalagay tayo ng Panginoon sa mas malawak na lugar, maraming susunod, maraming titingin sa mga buhay po natin, maraming makikinig, di ba? Kaya napakalaga po maintindihan na responsibilidad po natin na maimpluwensyahan po natin sila na nakabase po sa salita ng Diyos. Sabihin, what kind of influence are you exerting on them? Anong impluwensya ang ibinibigay mo sa kanila? Bad influence o godly influence? O impluwensya na nagbumula sa atin? Kaya diba, kung ikaw ngayon ay leader, o someday magiging leader ka, diba? Ano ang impluwensya po natin sa mga susunod na generation? Ano ang impluwensya natin sa kanila? Yung buhay na patotoo mo o talagang may impluwensyahan mo sila na magkasala lang din? O ano pa man po, diba? Kaya diba, kung nag-aspire tayo maging leader, diba, someday, mag-aspire din tayo na, Lord, kung magiging leader man ako someday, i-appoint mo man, ilalagay mo man ako sa posisyon na ganong bagay na yun. Lord, I pray na ma-impluwensyahan ko sila na patungkol sa inyo. Hindi ko sila ma-impluwensyahan na patungkol sa mundo. At mangyayari lang po yun, di ba? Kung araw-araw tayong rooted and grounded sa Word of God. Kung araw-araw tayong lumalapit sa Diyos like Daniel, na nag-pray siya, sinasantabi niya lahat ng mga ginagawa niya, everyday lalo siyang lumalapit sa Panginoon. At makikita niyo po dun, di ba? Ganon binago ni Daniel yung nation ng Babylonia. Doon niya, sa magitan lang ng buhay niya, na naipakilala niya yung Diyos niya doon sa mga taong ungodly sa bagay na yun. Kaya walang imposible sa buhay po natin. Pwede nating baguhin ang buong Muntinlupa. Kung saan ka mang lugar ngayon, sa mong syudad, pwede nating mabago yung lugar na yun. Sa pamagitan lang din natin. Hindi dahil sa kung anong meron tayo, kundi lang ng pagtawag sa Panginoong Diyos. And lastly, how do you usually respond when your convictions are challenged? Ba, yung conviction na meron ka in Christ, paano ka nag-respond? Ginagawa mo ba sila ng bagay na ganito? Tinatapos mo ba lahat? Ganito ba yung ginagawa mo or what? At kung ano pa man, lagi niyo pong isipin po, di ba? Kung alam mong against yan sa Panginoon, huwag po nating gagawin. Di ba? Actually, maiksi lang yung 7 na yun eh. Na natunan natin sa buhay ni Daniel. Sobrang dami nating matutunan sa kanya. And take note, si Daniel, tao lang din po siya. Kung anong kaya niyang gawin, kaya din po natin gawin yun. Walang imposible po sa Diyos kung nalapit po tayo sa Kanya. Amen? Tayo po ay yumuko. Panalangin.